Isang bangkay ng batang babae, tinatayang nasa 9 na taong gulang, ang natagpuang wala ng buhay at nakasilid sa isang sako sa Malaybalay, Bukidnon nito lamang Abril 17, pasado alas 10 ng umaga. Huling nakita ang bata na naliligo umano sa isang ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Panoorin natin ang buong kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Abril 14, bandang alas 8 ng umaga, nagpaalam si May sa kanyang mga magulang na maliligo lang sa tabing ilog kasama ang kanyang dalawang classmates. Pumayag naman ang ina at nangako ang anak na uuwi agad ito matapos nilang maligo sa ilog. Ang sinasabing ilog ay may kalayuan sa bahay ng biktima at nasa kabilang dulo ng kanilang baryo. Hindi ito karaniwang dinadaanan ng mga tao, pero may mga ilan-ilan din ang naliligo dito kasi nga maganda ang tanawin at malamig ang tubig. Nang matapos ang magkaibigang maligo, ay tumungo sila sa isang tindahan at bumili ng pagkain. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni May, ay doon na lang daw sila magbibihis sa kanilang bahay kasi mas malapit lang naman daw ito. Pero ang sabi naman ni May ay sa kanilang bahay na lang siya magbibihis. Lingid sa kaalaman ng mga kaibigan ng biktima at ng kanyang pamilya na ito na pala ang huling beses na makita nilang buhay si May. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nakauwi si May sa kanilang bahay. Nagtaka ang ina ni May at tinanong nito ang kanyang mga kaibigan kung nasaan na si May. Pero ang sabi ng kanyang mga kaibigan ay, nakauwi na po yun tita. Ang sabi niya kasi sa bahay na lang daw ninyo ito magbibihis. Kinabahan ang ina ni May dahil hindi ugali ng bata ang matagal na umuwi sa bahay. At kung matatagalan man ito, ay magpapaalam ito agad. April 17, bandang alas 10 ng umaga, may isang concerned citizen na nag-report sa Malaybalay Police Station na may isang napakabahong amoy na nakasilid sa isang sako at tinapon dito sa bangin ng sitio in Calbog, Barangay Canayan nitong syudad. Agad na umaksyon ng mga kapulisan at pinuntahan ang nasabing lugar. Dito na-discover ng mga otoridad na isang bangkay ng bata ang nakasilid sa isang sako. Nahirapan ang mga otoridad at ang mga tanod na i-verify ang pagkakilanlan ng bata dahil nasa state of decomposition na ito. Pero, positibo itong kinalanan ng pamilya at mga classmates ng biktima dahil sa damit at tsinelas na isinuot nito matapos nilang maligo sa ilog. Ang bangkay na nakita ay walang iba kundi ang 9 na taong gulang na si May. May mga pasa ito sa katawan at baka raw ginahasa ang bata. Gumuho ang pamilya ng biktima. Napakabata pa daw ni May upang gawin ito sa kanya. Pangarap nitong maging guro balang araw, ngunit hindi na daw ito matutupad. Napakabait na bata ni May ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya naman hiling ng pamilya at mga kaibigan ni May na mabigyan agad ng hustisya ang pagkamatay ng bata. Agad na kumilos sa mga otoridad at sinimulan ang pag-iimbestiga. Sa tulong naman ng mga witness at mga kaibigan ng biktima, na-verify nilang may isang lalaki ang sumunod kay May patungo sa kanilang bahay nang umuwi ito galing sa paligo sa ilog. At kakilalang daw nila ito sa baryo. Bagamat walang relasyon ang lalaki sa pamilya ng biktima, ay tinitingnan ng mga pulis ang anggulo na posibleng ito na nga ang hinahanap nilang sospek. Dito nag-focus ang mga pulis sa lalaking ito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, ang lalaki na ito ang huling nakita na sumunod kay May patungo sa kanilang bahay. Nagsimula raw ang hinala ng mga taga-baryo doon nang ang lahat ng lalaki ay voluntaryo naghanap sa biktima noong April 14. Pero ang lalaking ito ay hindi tumulong. Mayroon din daw pagkakataon na siya mismo ang nagturo sa general direction kung saan pwedeng makita ang biktima. Dahil sa testimonya at ebidensya ng mga testigo, lalong nadiin ang sospek na si alias Kate.
agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan. Ngunit, mabilis umanong nakatakas ang sospek. Samantala, nag-alok naman ng reward na 50,000 pesos si Jason Chad Ayala, ang city councilor ng Malaybalay, upang mapabilis ang paghahanap sa sospek. Ayon sa Malaybalay Police Station, wala silang makitang motibo sa pagpatay ng biktima, lalong-lalo na sobrang bata pa nito. Pero ayon sa mga taga roon, posibleng gumamit umano ng droga ang sospek upang masagawa ang karumal-dumal na krimen. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang biktima para malaman ang sanhi ng pagkamatay, lalo na't may hinala ang pamilya na baka hinalay ang anak bago pinatay. Ayon sa records ng PNP, ang sospek ay may dati na palang kasong karnaping at nakulong sa Bukidnon Police Station. Ngayon ay lumipat ito sa Barangay Kanayan sa syudad ng Malaybalay upang dito maghanap buhay. Sa ngayon, hindi pa isinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakilala ng sospek habang gumugulong pa rin ang investigasyon. Nananawagan naman ang kapulisan ng Malaybalay na agad ipagbigay alam sa kanila kung ano man ang impormasyon ang nalalaman tungkol sa sospek. Manatiling nakatutok kayo sa channel natin para sa updates ng kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!